Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Blessed Friday morning. The Catholic Bible reading of the day. The first reading is taken from Acts chapter 13, verses 26 to 33. My brothers, children of the family of Abraham, and those others among you who are God-fearing, to us this word of salvation has been sent. The inhabitants of Jerusalem and their leaders failed to recognize him, and by condemning him, they fulfilled the oracles of the prophets that are read Sabbath after Sabbath. For even though they found no grounds for a death sentence, they asked Pilate to have him put to death. And when they had accomplished all that was written about him, they took him down from the tree and placed him in a tomb. But God raised him from the dead. And for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem. These are now his witnesses before the people. We ourselves are proclaiming this good news to you, that what God promised our ancestors, he has brought to fulfillment for us, their children, by raising up Jesus, as it is written in the second Psalm, "You are my son, this day I have begotten you." The word of the Lord. Thanks be to God. The Psalms of today is from Psalm chapter 2. Why do the nations protest and the peoples grumble in vain? Kings on earth rise up and princes plot together against the Lord and his anointed. Let us break their shackles and cast off their chain. The one enthroned in heaven laughs, the Lord derides them, then speaks to them in anger, terrifies them in wrath. I myself have installed my king on Zion, my holy mountain. I will proclaim the decree of the Lord, who said to me, "You are my son, today I am your father." Only ask aid of me, and I will make you inheritance the nations, your possessions the ends of the earth. With an iron rod you shall shepherd them. Like a clay pot you will shatter them. And now kings give head, take warning. Rulers on earth serve the Lord with fear, with trembling, bound down in homage, lest God be angry and you perish from the way in a sudden blaze of anger. Happy are all who take refuge in God. Okay. Hallelujah, hallelujah. The gospel of today is taken from John chapter 14, verses 1 to 6. Hallelujah, hallelujah. I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah, hallelujah. The Gospel of the Lord according to St. John chapter 14, verses 1 to 6. Glory to you, Lord. Do not let your hearts be troubled. You have faith in me. You have faith in God. You have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me."
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, shalom mga kapatid. So doon sa Acts ay muli pinagtitibay ng mga alagad na talagang namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. Doon sa Acts chapter 13. Bakit ko sinabi yung ganun introduction? Kasi di ba, there are countrymen na mga Muslim ay hindi po sila naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus. Ang kanilang paniniwala is just look like Him sa mga hindi nakababatid. So it is just look like Him. Kaya hindi sila naniniwala ito. Pinapatunayan na sa Acts chapter 30 na binanggit na namatay ang Panginoong Jesucristo, inilibing at nabuhay na maguli. So therefore namatay siya, hindi siya sinabi na it looked like Him at binanggit uli yung pangalang ni Pilato. So ang pagbabanggit sa pangalan ni Pilato ay isang reference na it really happens in the history of humanity, in the history of Israel, in our history. So yung reference na yun, kasi kung babasahin natin yung mga secular na aklat na kasaysayan ng mga Romano, ng Imperyo ng Roma, ay talagang may nabanggit na Pilato. So hindi ito haka-haka or it is just a myth or yung fairy tale, kundi isang totoong kasaysayan na naganap sa kasaysayan ng mga Hudyo at sa kasaysayan nating mga tao. Na ang Panginoong Jesucristo ay mamatay, hindi para mamatay lang for nothing, but will die for us, for the forgiveness of our sins. Yung sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45, di ba? Sa Mark chapter 10 verse 45, sabi niya, naparito ako, hindi upang paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang aking sarili sa ikatutubos ng marami. Then here sa gospel, makikita natin na ito yung very famous na memorize ng kahit na mga bata. Ay yung verse 6 especially, na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And then sabi niya, umalis siya para ipaghanda tayo ng ating matirahan doon sa kanyang piling. At kapag naihanda na niya, ay babalik siya at kukunin tayo. That is why tayo ng mga Katoliko, we are very consistent na nagpo-profess na ang Panginoong Jesucristo ay babalik. Di ba? Doon pa lang sa unang part ng banal na misa, lagi nating sinasabi doon sa Apostles' Creed, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Sinabi doon, I will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. So lagi natin sinasabi yan, very consistent. So kapag kasi one time isang article ako nabasa na pinapangaral daw na lang Santo Papa or ng Simbahang Katoliko that the Lord Jesus Christ will not return again. No. Since noong mabuo yung Apostles' Creed nan at saka yung 325 AD na mapagkuhan yung sa yung tinatawag na mabuo yung tinatawag na Nicene Creed, yung konsilyo ng Nicaea, yung nabuo yung Nicene Creed, nakalagay pa rin doon sa Nicene Creed that the Lord Jesus Christ will come again to judge the living and the dead. Kaya nga sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na sabi niya, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Magsusulit tayo ayon sa ating mga ginawa. Then doon din sa Matthew chapter 25 verses 34 to 46, 31 to 46, sinasabi doon na babalik ang Panginoon at sa kanyang pagbabalik, haharap tayo sa kanyang hukuman. Pag-iwahiwalay niya ang mga tupa at mga kambing, ang mga kambing sa kaliwa at ang mga tupa sa kanyang kanan. Excuse me. Basahin niyo po doon sa Matthew 25:31 to 46. Very clear doon mga kapatid. And then, kung babasahin din natin doon sa
Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Sabi dito, itong actually, kaya nga yung iba ayaw basahin itong Revelation kasi feeling nila nakakatakot. Sabi dito sa Pahayag chapter 1, verse 7 and 8, napakalinaw na sabi rito, pakatandaan ninyo, sabi niya, darating siyang nasa mga alapa at makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi, magkagayon nga amen. Sabi dito, verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoong Kristo na darating. So very consistent ang banal na kasulatan na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Then dito sa verse 7, tingnan nyo, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi, magkagayon na amen. So makikita ng lahat, pati yung umulos sa kanyang tagiliran, yung Roman soldier, or ang Roma, o mga taong involved sa kanyang kamatayan. Iiyak daw. So, lahat iiyak. Yung pag-iyak na yan ay, ako lagi ko sinasabi na lahat tayo iiyak, even yung mga mananampalataya, kahit yung hindi mga sumasampalataya. Bakit? Kasi ang regrets ng mga hindi sumasampalataya, I thought it is not true. Kayo, iyak sila yung ngipin, magngangalit yung ngipin. Yung di ba tutunog, halos parang mabungi ka. Your teeth will groan. Diba? Yung it seems you are grinding something. Iyak lahat, iyak. Pati yung mga hindi sumasampalataya, pati yung mga sumasampalataya. Ang mga hindi sumasampalataya, iyak because of their fear, because of their regrets. That is most probably. But the believers will cry also, pero iyak ng kagalakan. Oh, salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord, for the fulfillment of your promise. Yan. So, and then dun sa 1 Thessalonians chapter 4, very clear naman dun, mga kapatid. Sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 4, it is very clear. So, tayo ng mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay hindi hungkag, hindi siya kwento lang, hindi fairy tale. Ito'y katotohanan at grounded sa katotohanan at pinapatunayan at pinagtitibay ng mga dugo ng mga unang mga martir. Ayan, ganyan, katulad yan, mga mukha ng mga martir at mga santo. That they died because of their faith, in their faith na ang Panginoon sa Kristo ay namatay at muling nabuhay at muling babalik. Dito sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Sabi dito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa, niniwala tayong sa Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat na namatay na nalig sa kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, sa pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay sa araw na yaon, kasabay ng malakas na tunog na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo, pagkatapos tayong mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. So you see, sa blow of the trumpet ng anghel ay bababa ang Panginoon. Siguro ilang milyon kaya ng trumpeta yun sa napakalakas. Diba? Nakakakilabot, nakakakilabot na pakinggan, tut. Grabe, no? So that is yung sounds of trumpet, babalik ang Panginoon.
So, yan yung pananampalataya natin at yan ay pinagtibay, sinilyuhan ng mga dugo ng mga martir, pinag-alayan ng mga dugo ng mga martir at mga santo, katulad dito sa aking likod. Yung mga picture of the saints. Okay? So, babalik ang Panginoon. Yan yung pangako niya. Kaya nga nung meron akong sa Mindanao pa yung bata, sa Baptist pa ako dati, yung kanta na kinakanta ng mga bata. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Luyo sa panganod. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako sa imong pagbalik. Actually, binago ng parang yung pastor namin, binago niya. Sabi niya, hindi na dapat hinumdumi. The Lord has remembered us already. So, ang pinalit niya, sabi niya, Ginoo, Ginoo, nagahulat ako. Ginoo, Ginoo, nagahulat ako. Ginoo, Ginoo, nagahulat ako sa imo pagbalik. Kaya di ba, merong kanta mga Kristiyano, yung marinig natin at sa babasa natin, yung Maranatha. Ang ibig sabihin niyan, come Lord Jesus, come. Maranatha, yan yung sinulat ni St. Paul sa huling parte ng kanyang sinulat sa Corinto. Sabi niya, Maranatha, come Lord Jesus, come. Bumalik ka na, Panginoon. Dumating ka na, Panginoon. Maranatha. So yan yung expectation, glorious expectation nating mga mananampalataya. So, and then sinabi naman doon na ang mga sitwasyon natin sa kasalukuyan ay hindi mahambing kapag naihayag na ang kalwalatian ng Panginoon doon sa Romans chapter 8, di ba? Nabasa niyo naman siguro yan. Kung hindi niyo nabasa, basahin niyo yung buong chapter 8 para at least hindi lang tayo spoon feeding ng mga verse, kundi binabasa natin. Romans chapter 8, basahin niyo doon. So, yan yung mga sinasabi sa banal na kasulatan na babalik ang Panginoong Kristo, at iyan ay pinagtitibay ng mga patutuo ng mga martir, ng mga santo, at ng mga mananampalataya ng Panginoong Kristo. Ang banal na kasulatan in its entirety, baga, ang buong kasulatan na ito ay kumbaga siniluhan ito ng mga dugo ng mga martir, pinagtibay ito ng mga dugo ng mga martir na kumbaga tinatatakan nila that this is what we believe is true. It is not just a fable, it is not just a myth, but it is true. So, ngayon, itong verse 6, John chapter 14, verse 6, of course, ito yung palaki na ginagamit ng ating mga kapatid ng mga sekta, ng mga separated brethren. I called it, they are separated brethren na mga Kristiyano. Why separated brethren? Kung tatingnan natin ang kasaysayan, for the first 1,500 years, 1,000 years, the church that exists is only the Catholic Church. Yan yung katotohanan. So kaya nga ang tinatawag sa kanila mga separated brethren, or separated brethren, yung mga hiwalay natin mga kapatid. Why? It happens in 16th century when an Augustinian monk, Martin Luther, yung pinost niya sa board ng obispo ng Germany ang kanyang 95 thesis, yung pag-aaral niya against sa atin sa Catholic Church. So, yan, si Augustinian monk pari pa rin, humiwalay siya. Then after Martin Luther, humiwalay si Martin Luther. Yung mga kasama niyang humiwalay din sa kanya. Yung kasama niyang humiwalay ay pinahiniwalayan din ang kasama niya, at yung kanyang kasama na humimiwalay, and so on and so forth. The same pattern, which is kung makikita natin, katulad ng nakalipas na araw, yung background ko sa aking green screen background ko ay mga picture naman ng mga leaders ng different sect and denomination. So, ganun ang nangyari. So, ang accusation ng mga separated brethren natin ay ang Panginoong Jesucristo lang ang tagapamagitan. There is no question with that, mga kapatid. Kasi nung napawalay tayo, kaya nga, ang Panginoong Jesucristo lang talaga magiging tagapamagitan natin for us to be restored
yung relationship natin sa Diyos. Walang taong pwedeng makapamagitan. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao. Hindi siya tao na purely tao lang na tao lang siya, wala siyang ibang nature. Tayo na mga Kristiyan, Katoliko, tayo naniniwala na totoong tao ang Panginoong Jesucristo, totoo ang Diyos siya. Kasi kung tao, purely tao lang ang Panginoong Jesucristo, hindi sa Diyos, ay walang magiging saysay ang kanyang dugo para matubos tayo. Kaya siya lang yung tagapamagitan. Alam niyo saan ang pinaka umugat yung sinasabi na kailangan Diyos, na Diyos ang Panginoong Kristo. Kung tao lang siya, hindi at niya tayo maipagkasundo sama. Walang magiging sense yung kanyang dugo kasi tao lang siya. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, sabi dito, if a man sin against another man, ito sabi ito ni Eli, ni Sacerdote Eli, nung nag-uusap sila ni Propeta Samuel. Kasi yung mga anak niya hindi yan sumusunod sa kanya. Yet, this is a prophecy na hindi batid ni Eli, parang katulad ng Kayapas, di ba? Nung sa John chapter 11, na naghasalita na pala si Kayapas na may sinabi doon si Kayapas na hindi niya alam na nagprophecy na pala siya. Sabi niya that it is better for one person to die than the whole nation be suffered. So parang ganito rin ang nangyari. Si Eli ang salita dito pero sinabi niya very, very clear. If a man sin against another man, one can intercede for him with the Lord. But if a man sin against the Lord, who can intercede for him? So it is very clear that is why only the Lord is the way, the truth, and the life. Siya lang yung magiging daan natin. Siya yung naging daan natin para makabalik tayo sa Ama, para madugtong uli yung broken relationships. Kaya di ba meron lagi tayong mga picture na nakikita na mga booklet na binibigay na nagkaroon ng gap between man and God. Kaya nga yung nagiging bridge is yung cross ng Panginoong Jesucristo. Yung kamatayan niya sa cross, yung kanyang dugo. Sapagkat sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya nga doon sa Romans chapter 6 verse 23, di ba? Actually, nag-ugat yan doon sa Genesis chapter 3. Nasabi niya, huwag ninyong kainin ang puno ng bunga na yan. Kapag kinain ninyo, ay mamamatay kayo. Kaya nga doon sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya dito, sa 1 Samuel, sabi niya, kung ang tao magkasala sa kanyang kapwa-tao, ay maaring may mamamagitan. Ngunit, may mamamagitan sa kanila. Pero ngunit kung magkasala siya sa Diyos, sino ang mamaaring mamagitan? Walang magiging karapat-dapat na magiging mamagitan. Kaya nga mismo, ang Diyos na ang gumawa ng paraan. That is the grace. That is a purely grace from the Lord. That He sent His only begotten Son. John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish but have everlasting life. So siya lang, ang Panginoong Jesucristo lang talaga ang daan para makabalik tayo sa Ama. Siya yung naging daan natin. Yun yung sinabi din sa John chapter 10, sabi niya siya yung pintuan. Siya yung daan. Wala nang iba. Kasi kung tao lang ang Panginoon Jesucristo, no way. Walang magiging saysay ang kanyang dugo kasi pareho lang natin siya. Hindi siya magiging daan. Hindi niya tayo maipamagitan sa Ama. Kasi tao lang siya. Kaya nga, if a man sin against his neighbor, someone can intercede for them. But if man sin against God, who can intercede for him? The answer is our Lord Jesus Christ. Kaya nga doon pa lang sa lumang tipan ay ipinoprophesy na ang pagdating ng magiging tagapagligtas. At ang tagapagligtas na ito ay hindi para iligtas sila sa kamay ng mga Romano.
Diba? Doon pa lang sa Isaiah chapter 7 verse 14, very clear. Inihula na roon. Diba? Ano sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14? Then Isaiah chapter 9 verse 6, sabi rito, therefore the Lord himself will give you the sign. The virgin shall be with child and bear a son, and shall name him Emmanuel. Then it was been fulfilled in Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Basahin natin doon, Matthew chapter 1. Basahin yung buklat nyo sa Bible nyo. Or write it down in your notes para you have not the Bible. Pero of course, lagi yung sinasabi mga kapatid to let us use our Bible, not just the Bible app, para masanay tayo magbuklat ng Biblia. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, they shall name him Emmanuel. So you see, yun yung sinasabi pa lang, doon pa lang sa Old Testament. Then sa Isaiah chapter 9 verse 6, malapit lang doon sa Isaiah chapter 7. For a child is born to us, a son is given, upon his shoulder dominion rests. They name him Wonderful Counselor, God, Hero, Father forever, Prince of Peace. Yan. So you see, then pagdating sa Micah chapter 5, ipinahayag na rin doon kung saan siya ipanganganak. Maging yung kanyang pagsakay sa asno, ipinahayag na rin sa aklat ni Zecharias chapter 9. Maging yung kanyang suffering ay inihayag na rin prior pa man dumating siya, inihayag na rin doon sa Isaiah chapter 53. So you see? So, ang Panginoong Kristo lang talaga ang daan para ma-restore yung broken relationship natin sa Diyos, para ma-fill yung gap na yun na naputol dahilan doon sa pagkakasala ng ating unang mga magulang, sina Eva at Adan. So, He is only the way. Ngayon, ang tanong is, bakit kayo na mga Katoliko is humihingi kayo ng panalangin sa mga santo kung ang Panginoong Kristo lang ang daan? So kung naintindihan nyo kung pinakinggan nyo yung sinasabi ko, maintindihan nyo na yung pagiging daan ng Panginoong Kristo is different from being an intercessor, being a mediator in prayer, being a mediating in a prayer. Kasi kung titingnan nyo, kahit sa mga pastor, sa mga protestante, usually, pastor, pag-pray mo ako kasi mag-take ako ng exam, that is mediation. That is intercession. You will intercede. Ikaw yung mamamagitan sa Kanya. I-pray mo siya, imamagitan mo siya sa Diyos. That is intercession. As a matter of fact, dito sa Ephesians chapter 6, verse 18, or kung hindi ako nagkamali, sundan nyo, or 19, basahin sa Bible nyo, buksan nyo po. Ephesians chapter 6, verse 18 to 19. Sabi dito, with all prayer and supplications, pray at every opportunity in the Spirit, to that end be watchful with all perseverance and supplication for all the holy ones. And supplications for all the holy ones. Supplications for all the holy ones, meaning yung mga taong banal o mga mananampalatayang mga naglilingkod din sa Panginoon. Supplication for all the holy ones and also for me. Sa Tagalog, basahin natin paano pagkasalin dito sa Tagalog. Ephesians chapter 6 verses 18 to 19. Okay. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamagitan ng mga panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa panatnubay ng Espiritu Santo, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. So, St. Paul is asking a prayer intercession for the people of Christians in Ephesus. Muna ipag-pray siya to intercede for him. That is what the saints is doing. Brother, mga buhay naman yon ang inihingan ni San Pablo ng prayer.
Ang mga pastor, buhay naman yung linhinga namang prayer. So kung ganyan ang reasoning natin, maybe we do not read the Bible, our Bible. Kaya yun ang problema kapag spoon feed ka lang ng pastor mo nang spoon feed ang verses. Di ba? Very clear naman doon sa Matthew 22. Di ba? Na ang Panginoong Kristo ay nung nagdi-discourse sila kasi ang mga Sadduceo, mga Sadducees do not believe in the resurrection. Makikita natin doon sa Matthew chapter 22, hindi ko sasabihin yung verse, para at least buong chapter babasahin, hanapin. Check ko nga kung totoong sinasabi nito ni brother. Baka may hindi naman totoo. Basahin nyo yung Matthew chapter 22, hindi ko sasabihin yung verse. Para at least buong chapter 22 yung babasahin nyo. Di ba? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at na hindi ng mga patay. Nabanggit yan doon, mga kapatid. Hindi ko sasabihin yung verse. For you to check your Bible. Then, sa 2 chapter 12, verse 12, ito ipinapakita ko sa inyo yung kaibahan ng pagiging daan ng Panginoong Kristo, yung pagiging kanyang mediator, yung kanyang pamamagitan sa atin sa Ama. Kaysa sa atin na mga yung intercessory or mediating someone into the Lord. We can mediate also in a different way through prayer. Pero iba yung pagiging mediation ng Panginoon kasi nag-aalay talaga siya ng kanyang dugo for us to reconcile us to the Father. Diba? Hebrews 9:22, for there is no forgiveness of sins without shedding of the blood. And the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ is enough for us to be reconciled to the Father, na dugtong muli yung relationship natin sa Ama. Kaya nga, alam niyo kung bakit? Kasi doon sa Psalm 49, sa mga hindi pa nakabasa nito maari, sa Psalm 49 verse 7 to 9, sa verse 8 dito sa Psalm 49 or 7 dyan sa Bible nyo. Sa verse 8, sabi sa dito, one cannot redeem. Ayan, tingnan nyo. One cannot redeem oneself. It is related to 1 Samuel chapter 2 verse 25. One cannot redeem oneself. Pray to God a ransom. Too high the price to redeem a life. One would never have enough to stay alive forever and never see defeat. Sabi niya, gaano man kalaki yung kayamanan mo, gaano man karami yung ari-arian mo, ay hindi makasasapat para maitubusin mo ang sarili mo sa Diyos. Para mabayaran mo ang iyong sarili sa Diyos. That is only the Lord Jesus can do that para mapanumbalik ang naputol nating ugnayan sa Diyos. Siya yung naging daan para manumbalik, ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Kaya nga nung namatay siya, diba, napunit yung tabing doon sa Matthew chapter 27. Napunit yung tabing na naghihiwalay sa most holy of holy and then sa holy place, na kung saan only the high priest can enter into it once a year. And when the Lord died, napunit yung tabing ng templo na yun. Pinapakita na makapag-go through na tayo, na-restore na yung relationship natin because of the death of the Lord. So kung tao lang ang Panginoon Kristo, kahit umanib ka pa dyan sa iglesia na may tinatag niya, kung tao lang yung pagkakilala mo sa kanya, nonsense. Kasi hindi ka maliligtas ng tao. So, hindi ka maligtas yan kahit ilang libong pangako pa na umanib ka rito sa amin. Sa iglesyang ipinangalan namin sa Panginoong Jesucristo, pero ang pagkakilala mo sa Kanya, tao lang, hindi ka po maliligtas niyan. Sorry to say, but that is the hard truth. Based on what the Bible is saying in 1 Samuel chapter 2 verse 25 and then Psalm 49 verse 7 to 10. So, kung tao lang hindi makasasapat yung dugo mo, nonsense kasi makasalanan ka rin. That is why na kailangan na bumaba ang Panginoong Kristo para tayo ay tubusin niya naman ng palagi kung inuulit-ulit sa Philippians chapter 2 verse 5, John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14 and then Philippians 2, 5 to 8.
Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay katulad ng isang alipin. At namatay hanggang kamatayan sa cross. So you see, John 1:1-3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. At paging yung kapanganakan niya o lugar na kung saan siya ipanganak, nihula ni Propeta Micah chapter 5 verse 1 and 2. Yung pagsakay sa donkey, inihula ni sa Propeta Zacarias chapter 9. Yung suffering ng Messiah, ng Panginoong Kristo, ng Mesiyas, inihula ni Propeta Isaiah 700 years ago before the arrival of the Lord, Isaiah chapter 53. Yung kapanganakan, Isaiah chapter 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6. So you see, kasi yung paulit-ulit nila na paghahandog, kahit gaano karaming dugo ng mga hayop ay hindi makasasapat. Kaya nga nakikita niyo yung prefigurement na ipinakita niya doon sa Genesis chapter 22. Basahin natin, check natin kung Genesis 22 or 18. Tama ba mga kapatid? Yung prefigurement na pinakita doon sa Genesis chapter 22. Na pinakita doon na instead na si Isaac ang mamamatay, ay nagpadala ang Diyos ng ram o tupa na nasabit ang sungay sa isang puno. At instead na si Isaac ang ialay ni Abraham, ay ang ram ang ialay niya. So yan yung pagpapakita or prefigurement ng gagampanan ng Panginoong Kristo. We're supposed to die in our own sin. But because the grace of God, this is a purely grace. That is why, a purely grace. Yun yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kaya nga, maintindihan mo yan. Kung babasahin mo muna bago yung 8 and 9, maintindihan mo yung Ephesians chapter 2, basahin mo muna chapter 1, verse 1 hanggang 9. Huwag lang dun diretso sa 8 and 9. So, makikita natin, the Lord Jesus is the way. But as Christians, ay makapag-mediate tayo in a different way. Makapag-intercede tayo sa ating kapwa. Ang mga santo makapag-intercede sa atin. Biblical ba yan? Oo. Ang mga santo at mga anghel, we are asking intercession. Biblical ba yan? Opo. That is why we Catholics asking intercession from the saints. Kaya mayroon kaming pari, sabi niya, na naging speaker namin sa isang Lenten recollection namin, Lenten recollection sa Father Denny. Dati siyang geodetic engineer bago siya nagpari. Sabi niya, kung ayoko, sabi niya, gusto ko lang mapunta sa langit, ayoko maging santo. Kasi kung magiging santo, magiging busy ka, magiging magiging tagapanalangin ka doon sa ibang mga dami kang gagawin, sabi niya. Bakit? Alam niyo sa Tobit chapter 12 verse 12, ito. Sa Tobit chapter 12 verse 12, mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Ang tubit na yan ay wala yan sa Biblia ng mga Protestante, sa mga separated doctrine natin. Paano nangyari yan? Pero kung ito sasabihin ko rin sa inyo, na prior, sabi ni Brother Wendell Talibong, yung sikat na Catholic apologist natin dito sa Pilipinas, sa pananampalataya at katwiran, ang original daw po na King James Version na pinagmamalaki natin ng mga kapatid natin, mga Protestante, ang original na King James Version has this book, the 7 books that we have in the Catholic Church. Alam niyo ba na ang Bible nating mga Katoliko are 73 books? The Protestant Bible is 66. Di ba? Yung kinakatakutan nilang number. 66. Sa atin, 73 mga kapatid, for you to know. So, hindi nakakalam. Pero kapag naka-attend ka ng basic Bible seminar sa parokya nyo, yung ina-announce palagi, ini-ignore mo lang. Kapag maka-attend ka ng basic Bible seminar, maintindihan mo doon. So, ang original na King James Version is may 7 aklat din. At sa 7 aklat na ito, isa doon ang tubit.
At doon sa Tobit chapter 12 verse 12, very clear mga kapatid, na ang sabi doon sa Tobit chapter 12 verse 12 is ganito. Buksan niyo po sa Biblia niyo. Maliban ko ang Bible mo is Protestant Bible, kaya I recommend to you is yung Douay-Rheims Bible, New American Bible, and then yung Clarissan Bible, yung published ng St. Paul, yan. Yan, meron ako yung Bible na published ng St. Paul, and then yung Clarissan Bible, yung Christian Community Bible, those are Catholic Bibles. And then, Revised Standard Version, Catholic Edition, mga ganon. May mga Catholic Edition ang bilhin nyo. So, prior pa man noon ay 70, may 7 aklat yung King James Version na yan, hindi yan 66. Pero later, tinanggal nila totally yung Deuterocanonical na tinatawag. Deuterocanonical. Yung Deuterocanonical is second list of the writings na ginagamit noon bago pa man dumating ang Panginoong Kristo. So, tinanggal nila yan. Actually, nung una, nilagay nila yan sa gitna, tinatawag nilang Apocrypha. Ng Apocrypha, it is good to read, pero they are not believing that it is inspired. Na Apocrypha na tawag. Hindi ibig sabihin, not inspired, yun yung sinasabi. Then later, totally tinanggalan nila. Pero nung Council of Trent sa 1546, nung Council of Trent, ay isa yan sa mga topic na pinagdibatihan at pinagdiskusyonan na pinagtitibay ng Council of Trent that these books are inspired. And when the bishops, the council speaks, noong Council of Trent, then we have to believe. Kasi ang authority given to the church, hindi doon sa mga humiwalay sa church. So yung connection, interconnectivity, dumadalo yung authority sa interconnected sa kanya. Hindi doon sa humiwalay sa kanya. Once na humiwalay ka, yung authority that is in you is no more. Yung sa Tobit 12:12, basahin nyo sa mga hindi nakapag sa may Bible sa Catholic Bible na Tobit chapter 12 verse 12. Basahin nyo po doon. Anong sabi doon? Very clear. Sabi ni si Archangel Raphael ang nagsasalita dito. Sabi niya, nung nagpakilala na siya kasi sinamahan niya si Tobias para mapangasawa yung kamag-anak nilang anak ng kamag-anak niya, si Sarah. I can now tell you that when you do it and Sarah prayed, I who presented and read the record of your prayer before the glory of the Lord, and I did the same thing when you used to bury the dead. So you see, noong nanalangin ka, ako ang nagbasa at naglahad nito sa harapan ng Diyos. Sabi niya, isa ako sa sa 7 anghel na I am one of the archangel that stands before the Lord. At dito sinabi niya na ako ang naglahad at nagbasa ng iyong palalangan sa harapan ng Panginoon. So that is why we Catholics asking for intercession sa mga saints at mga anghel because of this. Kaya nga dun sa Matthew chapter 22, hindi ko sinasabi yung verse para basahin nyo ng buo. Sabi niya, God is not a God of dead, but of the living. Sabi niya, kapag mamatay ang tao, is parang silang nagiging katulad sila ng mga anghel. Hindi sila nagiging anghel, kundi parang nagiging katulad ng mga anghel. So you see, so ibig sabihin, kung ano yung abilidad o katangian na possess ng mga anghel, napopossess din ng mga taong nasa piling na ng Diyos. Dito sa Revelation chapter 5, verse 8 and 9, mga kapatid, tingnan nyo, buksan nyo po yung Bible nyo, tingnan nyo. Sa Revelation chapter 5, verse 8 and 9, sabi nito, ito, basahin na ito sa Bible. When he took it, the 4 living creatures and the 24 elders, fell down before the Lamb. Lamb. Ang tinutukoy dito ang Panginoon sa Kristo, yung Lamb, the Lamb of God who takes away the sins of the world. John chapter 1, verse 29. Siya yun. Each of the elders held a harp. May hawak silang harp and gold bowls, filled with incense, which are
filled with incense, which are the prayers of the holy ones. So binanggit na natin kanina doon, Ephesians chapter 6 verse 18 and 19, binanggit din ni St. Paul doon yung mga holy ones. Ibig sabihin yung mga holy ones, yung mga believers. Sabi niya, filled with incense, which are the prayers of the holy ones. So, dala-dala nila yung gold bowl, dinadala nila sa harapan ng Lamb ng Panginoon sa Kristo. Anong ginagawa nila doon? Pareho nung ginawa ni Saint Raphael sa 2 chapter 12 verse 12. He is presenting the prayers of the holy ones in the front, sa harapan ng kordero. You see? Very clear mga kapatid. And then dun sa Hebrews chapter 12, hanapin natin dun. Hindi ko nabasa kanina. Yan. Ito sa Hebrews chapter 12 verses 22 to 23. Basahin natin sa Tagalog. So, maganda rin yung kung minsan babasa tayo English sa Tagalog para, we'll be trained to speak English, to read in English. Especially me, ay Bisaya pa ako, kaya pilipit po yung dila ko. Sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 22. Dito sabi dito sa verse 1. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, sabi niya, na kinararoon ang hindi mabilang na anghel. Verse 23, lumapit kayo sa masayang pagkatipon ng mga ibinilang na panganay. Okay, binilang na panganay yung sa footnote dito sabi niya sa Griego, mga unang matuwid na pinagpagingganap na. O, ibig sabihin, mga banal na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na sa hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, sa dugong nabubo na ang sinisigaw ay kaiba sa sinisigaw ng dugo ni Abel. You see? Lumapit kayo sa mga taong banal na naroon na nakatala sa langit. So yun yung 2 chapter 12 verse 12, and then sa Revelation chapter 5 verse 8 is different doon sa tinatawag ng pagiging mediator ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tagapamagitan. Ang kanya pamamagitan is for us to be reconciled to the Father. Ang sa atin yung pamamagitan natin, inilalapit natin yung prayer natin sa Diyos. Humihingi tayo ng mga panalangin sa mga santo, katulad sa background na to, na ilapit nila yung ating panalangin sa Diyos. Yun yung sinasabi dito sa Revelation chapter 5 verse 8. Na ilapit nila, ilahad nila sa Panginoon ang ating mga panalangin. Yun yung hindi inaagaw ng mga santo or ni Mama Mary, yung rule ng Panginoong Jesucristo. Ang role ng Panginoon Jesucristo, siya lang makagagawa nun. Hindi nga tao makagagawa. Kung ang Panginoon Jesucristo tao lang, hindi, ang dugo niya walang saysay. Kahit umanib ka pa dyan sa iglesia na ipinangalan sa Kanya. Kung ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo ay tao lang, sorry to say, but nonsense, hindi ka maliligtas niyan. Unless nakilalanin mo siya na Diyos na nagkatawang tao, maliligtas kanya ng kanyang dugo. Pero kung iba ang Kristo, ang kilalanin mo, ang Kristo na kilalanin mo ay tao lamang, sayang lang, hindi ka maliligtas mo niyan. Magiging walang saysay ang pag-alib mo sa iglesia na ipinangalan sa Kanya. Kasi tao lang ang pagkakilala mo sa Kanya. Yan mga kapatid. Kaya nga, only the Lord Jesus Christ is the way. At ang kanyang pagiging daan is para ma-restore yung ating ugnayan sa Diyos, pabalik sa Diyos. Pero yung intercession or pamamagitan ng mga santo at mga banal, ng mga anghel at mga banal, is different from the Lord's being a mediator of the Lord. Hindi inaagaw ng mga santo o
or ni Mama Mary yung pagiging mediator ng Panginoong Kristo. Ang pagiging mediator ng mga santo is yung mga prayers natin na ilalapit nila sa Panginoon. Inilalapit nila yung mga prayers natin sa Panginoon. That is in the Bible. So who are you to question this? So sana maintindihan nyo na ang pagiging daan ng Panginoon sa Kristo, ang kanyang pagiging tagapamagitan is different from ours, different from the saints. Kaya nga, sa akin, marami mga humingi na sa akin minsan ng panalangin. So I pray for them. That is mediatorship. That is, nagmi-mediate ka for them. You are interceding for them. Hindi natin inaagaw yung pagiging mediator ng Panginoon sa Kristo kasi walang makagagawa na iba nun, siya lang. Ayan. Sana intindihan nyo yung anong John chapter 14 verse 6. Or else, dapat tigilan nyo na rin yung, Pastor, pag-pray mo ako kasi magtatig ako ng exam. Brother, pag-pray mo ako kasi uwi kami ng probinsya. Brother, pag-pray mo ako. That is mediation. That is intercession. So kung hindi pala tama yan, huwag ka nang mag-ganon. So dapat maintindihan natin yung difference. Yung pagiging mediator ng Panginoong Kristo ay siya ang makagawa nun. At siya lang ang gumawa nun. Siya lang gumawa nun sa cross. Para ipamagitan tayo, para ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Tayo, ang mga santo at mga banal, ang pagpamamagitan nila, ang mediation nila is sa true prayer. True prayer para maiparating yung ating panalangin sa Diyos. Katulad ng binanggit sa Tobit 12:12 at Revelation 5:8. Then Hebrew chapter 12 verses 22 to 23. So yun, dapat paintindihan natin para hindi tayo ma-confuse. Kasi kino-confuse tayo ng iba dyan. So dapat naintindihan natin yan, mga kapatid. So, shalom, my way that is by now, my dear brothers and sisters. Indeed, the Lord is the way, the truth, and the life. At nawalubin ng Panginoon na sa araw na ito ay ingatan tayo, gabayan patnubayan. Pagpalain kasama ng ating mga mahal sa buhay, mga kinabubuhay. Iligtas tayo ng Panginoon sa heat stroke. Salamat, praise be to God kasi umulan kahapon. Ingatan naman niya tayo, iligtasan ng mga sakuna at mga karamdaman, kasama ng ating mga mahal sa buhay, pagbigyan tayo ng kalusugan, iligtas tayo sa mga bagay na beyond our control. And then, iligtas sa heat stroke, sa kidney failure, sa diabetes, sa anumang malubang mga karamdaman at mga pagsubok. In Jesus' name, amen. So, shalom. May God bless us all, mga kapatid. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So, thank you sa lahat ng nanood at mga nag-like at mga nag-agree, nag-amen. May God bless us all. Amen. Salamat po sa inyo lahat.